pag-ibig ang baon ko. Kasama ko kailanman, saan man ako magpunta. Ako'y sumasayo, sumasa akin ka, O Diyos, ika'y kasama, saan man ako magpunta. Sa mundong ito, pangako mo. Panginoong makapangyarihan sa lahat, nandito po kami sa inyong bahay sambahan, Panginoon, upang sambahin ka sa oras na ito, sa service na ito, Panginoon. Panginoon, sinasamba namin ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa niyo sa amin, Panginoon. Ang Panginoon, lalo na po ang pagpapatawad sa amin. Kung ano man po ang salang nagawa namin sa inyo, ang salang nagawa namin sa amin, naway mapatawad niyo po kami at mapatawad po nila kami sa amin, mga Panginoon, pinapasalamatan po namin ang araw na ito, panibagong araw upang sambahin ka, Panginoon. Panibagong araw upang ma-digest ang inyong salita, Panginoon. Na ito ang maging fuel namin sa araw-araw namin paggawa, Panginoon. Pinapasalamatan namin ang mga bagay na ginawa niyo sa amin, Panginoon. Mga miracles na binigay niyo sa amin, Panginoon. Mga bagay na hinihiling namin ay inyong tinugon, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, pagpalain niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po ang bawat isa ng inyong presensya, Panginoon. Ipa-feel niyo po ang inyong presence, Panginoon. Listen to their heart, Panginoon, and naway, mas napakay mo po ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Hayaan po natin sa umaga na ito na lumapit tayo sa Panginoon. Sabi po sa ating aawitin, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kaya marapat lamang po na sa mga oras na ito ay ialay natin ang ating sarili sa Panginoon. Ibigay natin ang ating mga boses, ang ating mga tinig sa Kanya. Samahan niyo po kami sa ating awitin. Sa iyong kabanalan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Pagsamba sa ngalan mong walang katulad. Pagsamba sa banal mong pangalan, O Diyos. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa katapatan mo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo at biyaya. Salamat po, Panginoon. Kulang ang aming mga salita, Panginoon. Kulang ang oras na ito para sabihin ng lahat, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Para tumbasan yung ginawa mo, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo. Panginoon, yung pag-ibig mo lamang, Panginoon, ang tanging dahilan. Ang nagiging dahilan, Panginoon, para makita namin, Lord God, yung kabutihan mo, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, Panginoon. Patuloy, Lord God, yung biyaya mo, yung aming pinangahawakan, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, tanggapin mo ang papuri ng mga anak mo na naririto, Panginoon. Tanggapin mo ang pagsamba, Panginoon. Ang buhay namin, Panginoon, na naririto. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa inyong harapan. Inaamin po namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. But with your grace and with your love, with your mercy, O God, we are here, Panginoon, declaring your name, exalting your name on high, singing Hosanna in the highest. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa kalayaan ng pagpupuri, sa kalayaan ng pagsamba, Panginoon. Sa kalayaan, Panginoon, na muli makilala ka namin, Panginoon. Na muli, Panginoon, magpakita ka, Panginoon. Muli, Lord, na-encounter ka po ng bawat isa na naririto, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang presensya mo ang siyang kumilos, Panginoon. Maging sa aming maririnig, Panginoon. Ikaw po ang siyang magpakilala. Ikaw po ang siyang mangusap, Panginoon, sa bawat isa na ang pag-asa lamang, Panginoon, ay nasa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin ng may pagpupuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga taga-Roma chapter 8 verse 23 to 25. At hindi lamang ang sangnilikha kundi tayong tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din na habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nilikhanan niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Minsan papakibati ang inyong mga katabi ng maganda at mapagpalang umaga. Sige po, huwag tayong mahiyang batiin ng ating mga katabi. Tunay po na napakaraming dahilan para maging masaya, maging magalak, at maging mapagpala ang ating umaga. Amen po ba? Naniniwala po tayo sa isang tapat na Diyos at isang Diyos na nagbigay sa atin ng kagalakan at naglagay ng kagalakan sa ating mga puso. Kaya tayo narito sa umagang ito. Ngayon po, samahan niyo po ako na makibukas sa aklat sa inyong mga Biblia, kung meron po kayong dalang mga Bible, and kung ang inyo pong Biblia ay virtual, pwede rin po natin gamitin ang ating mga phones para i-access po ang ating Bible. Sige po, let's open our Bible in book of Romans chapter 8, 24 to 25. Allow me to read. For in this hope we were saved. Now hope is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Again, sabi po rito, Romans chapter 8, verses 24 to 25. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Let's close our eyes po and have a little prayer.
Heavenly Father, once more, we thank you for this privilege once more na magamit niyo po ang inyong abang lingkod, Panginoon, upang patuloy na ibahagi ang inyong mabuting balita. Nawa, Panginoon, sa umagang ito ay makilala ka namin at maipakilala pa kita, Panginoon, sa iyong mga anak. At patuloy, Panginoon, Diyos Banal na Espiritu, we pray to take over. Allow us to understand those things that we're not capable of. And allow us to experience your mercy, your grace, and empower each and every one of us so that we can be able to experience the best experience of who you are, Panginoon, sa umagang ito. We pray all this. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So umaga pong ito, ang layunin ng ating pagsasama-sama ay una, makilala natin kung ano nga ba ang tunay na pag-asa. Over the past week po, we've been discussing about the hope. Tama po ba? Yung hope in Christ. Marami tayong narinig na nagbahagi sa atin ng iba't ibang klase at iba't ibang experience kung ano nga ba ang pag-asa. Ngayon po, may gusto po akong ipakilala sa inyo. Sa umagang ito, gusto ko pong kilalanin ninyo ang ating pag-uusapan. Ang sabi po sa title ng ating topic is, I am Hope. Again, ang title po ng ating topic for this morning is, I am Hope. Kikilalanin po natin at aalamin natin bakit po ginamit dito ay, I am Hope. Sige po. Naranasan po natin sa ilang nagdaang araw na meron tayong mga pagsubok, meron tayong kalungkutan, may mga pagkakataon po na hindi naman magkakamukha yung umaga natin. Hindi naman palaging maganda, hindi naman palaging okay yung araw natin. No? May mga pagkakataon po na minsan pakiramdam natin nililisan tayo ng pag-asa. Yung gigising tayo sa umaga, walang laman yung mga wallet natin. No? Gigising tayo sa umaga na iisipin natin saan natin kukunin yung ipupuno natin sa pangangailangan ng pamilya natin. Sa mga kabataan naman, gigising tayo ng umaga tapos ang una nating iisipin, paano natin maitatawid yung isang buong araw ng pag-aaral na naman. At makikita ko na naman yung mga teachers na ayaw kong makita. No? Makikita ko na naman yung mga tao na hindi ako okay kasama. No? Sa pag-asa pong ito, sa pinag-uusapan po natin sa umagang ito, ay ipapakilala sa atin. No? At ang una po nating panalangin sa umagang ito, nawa ay tumimo sa ating mga puso kung sino nga po ba at ano nga po ba ang tunay na pag-asa. Kagaya po sa binasa natin kanina, sabi po natin, tayo ay, ang pag-asa po ay bagay na hindi natin nakikita. May gusto po akong ipakitang picture. Ito po yung aking hope. Gusto ko po siyang ipakilala sa inyo. Sige, pakitingnan natin sa slide. Yan. Every morning po, ang ginagawa ko, una kong ginagawa, okay, bago manalangin, no? Bago magbasa ng Bible, una kong ginagawa, chine-check ko muna yung social media ko. Kasi kapag nakabasa ako ng magandang message galing sa gusto kong tao, na matanggap ko yung mensahe yung galing sa gusto kong tao, feeling ko na-uplift yung umaga ko. Feeling ko okay yung magiging yung takbo ng buong araw ko. No? Kasi naka-receive ako ng good morning sa gusto kong maringgan ng good morning. No? Nakatanggap ako ng magandang message galing sa taong gusto kong makatanggap ako ng message. Paano naman po kung sakali na ang unang bungad ng message sa akin ay hindi kagandahan? No? Paano naman po kung ang unang bungad sa akin ng mensahe ay yung bagay na ayokong mabasa? Bagay na ayokong marinig. Yung mga pagkakataon po na kagigising pa lang natin, pagkabulat pa lang ng mata natin ang nabasa na natin ay bad news. No? Mga balita na, mga early chismis po yung nababasa natin. No? Tapos hindi tayo nagiging okay kapag nakaka-receive tayo ng ganong mga messages. No? Kaya po, doon ako sa next ko na pag-asa, no? Doon ako pumupunta. Sige, pakitignan po natin. Ayan po, yung next natin na pag-asa, no? Yan po yung hope, no? Tingin niyo po, no? Kapag po ba malapit na yung araw ng sahod or malapit na yung araw na magkakaroon na tayo ng medyo, alam mo na, no? May tawag po diyan sa money, no? Yan yung energizer natin, no? Yan yung powers natin kapag medyo nanghihina na tayo sa mga ginagawa natin. Basta may pera tayo, may pag-asa tayo. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Siyempre, kapag may pera tayo, may bibili natin lahat ng gusto natin.
No, mabibili natin yung mga bagay na gusto nating, nasa satisfied tayo. Makabili tayo ng gusto nating kainin, yung mga cravings natin. No? Mabibili natin yung mga damit, sapatos, or gusto nating bilhin sa sarili natin. No? Makakapagpaspa tayo, makakapagpalinis tayo ng kuko. No? O kaya makakabili tayo ng favorite nating skin routine, no? Skincare routine. No? Sa mga mahilig ng mag-ayos. Pero tunay nga po ba na itong mga bagay na to ay mga bagay na nagre-representa sa pag-asa? O ito ay sa pananaw lang natin bilang mga tao? No? Sige po, tingnan natin yung next slide. Meron pa akong gustong ibahagi sa inyo. Ito po ay 3 ideas about hope. Yung number 1 po dito, hope, what are you? According to the dictionary po, hope is to cherish a desire with anticipation to want something to happen or be true. Sabi po sa dictionary, si Merriam-Webster po, ang hope daw po, sabi rito ay to cherish a desire with anticipation. Ibig sabihin, ito po yung umaasa tayo, namamag-asa tayo. No? Ngayon po, ang tanong sa atin, hope, what are you? No? Ano ka nga ba? Ano nga ba ang pag-asa? Ito po ba yung mga bagay na kung saan inilalagak natin yung sarili natin? No? Kagaya po ng pera, kagaya po ng social media, kagaya po ng gadgets or iba pa nating mga bagay na nilalagay natin dun yung hope natin. Pag tinanong po natin yung sarili natin, kapag po ba inalis natin, okay? Pag inalis natin yung pera sa picture, no? May pag-asa pa kaya tayo? Imagine niyo po pagkagising niyo sa umaga, walang-wala na tayo. No? Ano unang sasagi sa isip natin? Kapag po nagkaroon tayo ng pagkakataon na isipin yun, ano nga ba ang pag-asa? Yun ba yung mga bagay na kaya kong hawakan? Yun ba yung mga bagay na kayang magtawid sa akin temporarily? No? Kapag inalis po ba sa picture yung pera, yung social media, okay ka pa? Kapag po ba inalis na sa picture, sa larawan, yung mga bagay na doon natin ilalagay yung pag-asa natin, okay pa kaya tayo? No? Okay, according po sa scripture, okay, sa Bible po, according to the Hebrew and Greek words, translated the word hope, and according to the biblical usage, hope is an indication of certainty. Okay, hope in Scripture means a strong and confident expectation. Pag sinabi po nating hope, it is very different to something na nakasanayan natin na mga bagay na tangible, no? O mga bagay na kaya nating hawakan. Pag sinabi po nating hope sa Bible, ang tinutukoy po dito ay strong and confident expectation. Ito po yung punto na yung pag-asa mo ay hindi affected ng mga bagay na dumarating at nawawala sa'yo. Okay? Ibig sabihin po ng confident and strong, ibig sabihin, mangyari o hindi mangyari yung inaasahan mo, okay ka lang. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Okay po. Sabi po rito, for in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Okay? Sabi po rito, yung equivalent po ng word na ginamit sa hope in Romans chapter 8, 24-25, ang equivalent po nun ay salvation. Okay? So nasagot po ba? Ano po yung hope na tinutukoy natin dito? It is salvation. No? Yung natanggap po natin yung Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nagkaroon tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na kahit wala tayong pera, wala tayong gadgets, wala tayong social media, kahit wala tayong social life, no? Hindi yun affected yung pag-asa natin kasi yung pag-asa natin nanggagaling lang sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Okay po. Next po, pangalawang idea po, no, na gusto kong i-share. Hope, where are you? No? Gusto ko pong ibahagi ito. Ang sabi po rito sa pangalawang idea natin ng hope, Hope, where are you? Nasaan ka nga ba? No?
Nasaan nga ba ang pag-asa? Kanina tinatanong natin, ano nga ba yung pag-asa? Ngayon, tinatanong naman natin, nasaan nga ba yung pag-asa? No? Saan natin matatagpuan yung pag-asa? Not to generalize po, no? Yung maraming tao, okay, almost every people, ang hope nila ay inilalagay nila. Kagaya ng example ko kanina, nilalagay natin yon. May tendency tayo na ilagay yon sa mga bagay na nakikita natin at nahahawakan natin. Kasi kapag hindi natin nakikita, mahirap paniwalaan. Kapag hindi natin nahahawakan, mahirap paniwalaan na darating yon. No? Amen po ba? Kaya po sa paniniwala na yon, kapag hinahanap natin yung pag-asa, ang pinupuntahan agad natin yung mga lugar na nagpaparamdam sa atin na mayroong pag-asa. Halimbawa po, kapag hopeless na ako or hindi na okay yung pakiramdam ko, piling ko wala na akong pag-asa, ang pupuntahan ko ay yung friends ko. No? Kasi kapag nasa friends ko ako, kasama ko yung mga friends ko, ang mangyayari, magkakaroon kami ng conversation, no? Minsan unhealthy conversation ang mangyayari, no? Tapos meron tayong mga bidahan ng mga kwento. Tapos sa bidahan ng kwento natin, meron tayong mga konting kasiyahan. At yung mga kasiyahan na yun ay binibigyan tayo ng pansamantalang aliw. Okay? Pansamantalang escape or takas sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Kapag maling lugar po yung pinuntahan natin or maling lugar natin hinanap yung pag-asa natin, mahihirapan tayong makita kung ano at sino at nasaan yung tunay na pag-asa. Okay, gusto ko po itong bigyan ng linaw. We have the word expectation and hope. Ito po ay magkaibang salita na merong magkahawig na kahulugan. No? Yung expectation daw po, sabi dito, is a belief or assumption that something will happen or be the case in the future. Kapag sinabi naman po nating hope, sabi dito is a feeling of desire and expectation for a certain thing to happen. Minsan po, okay, or hindi minsan, madalas po, akala natin kapag nag-expect tayo ay namamag-asa na. Okay? Gusto po nating bigyan ng linaw yung kaibahan nitong dalawang bagay na to. Sabi po dito, kanina 'di ba sa Romans chapter 8, 24 to 25, sabi, hope that is seen is not hope. Yung bagay na hindi natin nakikita ay hindi yun hope. Sabi doon, ay nakikita natin is hope, ay hindi yun hope. So sa mga bagay na hindi natin nakikita, yun daw po yung tinatawag nating hope. Kapag nag-expect po tayo, meron tayong effort na ine-exert. Tama po ba? Gumagawa tayo ng paraan. For example, sa trabaho, nagtatrabaho tayo kasi we expect na after natin mag-work, tayo ay, magte-thank you po sa atin, yung thank you po ba yon? Okay? Kaya tayo nagtatrabaho kasi gusto natin kumita ng pera. After po natin mag-work, kikita tayo ng pera, kaya lalo tayo nag-work. Tama po ba? Ang motivation natin sa ginagawa natin, kaya tayo nag-work, is dahil meron tayong sasahurin. Amen po? Okay? So, meron daw pag-asa, no? After ng katapusan, ganyan, may pag-asa na ulit tayo, no? Sa punto pong ito, gusto po nating tignan, no? Pag nag-expect po tayo ay may ine-exert na maraming effort. Meron tayong ginagawa na bagay para mapangyari yung inaasahan natin. That is expectation. Okay, gumagawa tayo ng mga bagay, gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin kasi we expect them to be good to us. Tama po ba? Kaya tayo nagiging mabuting tao sa ibang tao para maging mabuti rin sila. Okay, para sa atin. Tama po ba? Saan po tayo nakakita naging mabuti ka sa ibang tao tas kasi ine-expect mo na masama yung ibabalik niya sa'yo? Di ba po? That is expectation po. Kaya minsan kahit nakakapagod maging mabuti, pinipilit nating maging mabuti. No? Pangalawa po, yung hope daw po is a feeling of desire and expectation for a certain thing. Okay? Yung pag-asa po, ito ay mga bagay na hindi natin kailangang mag-effort. Okay? Para mapangyari. Ito ay may kinalaman sa total surrendering sa will ng Panginoon. Yung hope po, ito po ay may kinalaman sa pagsasubmit natin sa proseso ng Panginoon.
No? Kung ang expectation po, ang dulot nito at the end of that day, kapag hindi naging mabuti yung tao na ginawan mo ng mabuti, you will feel disappointed. Tama po ba? Magagalit ka, makakaramdam ka ng mga bagay na ayaw mong maramdaman. Makikita mo siya sa mga bagay na ayaw mo siyang makita. No? Kapag po hope, ito ay pinagtitiwalaan natin yung proseso ng Panginoon, if it is painful or not. No? Madalas, kapag umaasa tayo at yung pag-asa natin ay hinahanap natin sa Diyos, kahit na mangyari o hindi mangyari yung mga bagay na inaasahan natin, masaya pa rin tayo. Amen po? Kahit na nagtrabaho tayo tapos napagod tayo, kahit na na-delay ng konti yung sahod natin, panatag tayo kasi alam natin na yung pag-asa natin nasa Diyos. Amen? Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Ngayon po yung tanong natin kanina, no? Sabi po dito, hope, where are you? No? Bigyan po natin ng ilang segundo yung sarili natin para isipin natin, nasan nga ba yung pag-asa ko? Nasan nga ba yung pag-asa ko? Third idea that I'd like to share to everyone, sabi dito, hope, who are you? Hope, who are you? Sino ka? Madalas, natatanong natin sa sarili natin, saan ko nga ba kinukuha ang aking pag-asa? Sino nga ba yung pag-asa ko? May mga tao po tayo na-encounter sa buhay natin, tapos nailalagay natin yung total na trust natin sa taong yun. Tapos when time comes na nakaramdam tayo ng changes in that person, affected tayo. Tama po ba? Because relationship is very valuable. Okay? Yung relationship po sa kapwa natin ay sobrang halaga that even Jesus teach us to love our neighbors. Tama po ba? Kaya mahirap magstay sa isang lugar kung saan yung kapwa mo ay hindi nagiging pag-asa para sa'yo. Mahirap manatili sa isang lugar na kung ang kasama mo ay magpapaalala sa'yo ng mga bagay na ayaw mong maalala. Mahirap manatili sa isang lugar na kung ang pag-asa na inaasahan mo ay kabaligtaran yung maibibigay. Mahirap lumago sa isang church na ang katabi mo sa upuan ay hindi nakatutulong sa'yo para lumago ka. Amen po ba? Nangyayari po yung mga ganong bagay kasi dahil po maaaring inilagak natin yung ating hope sa ating pamilya, sa family member natin. Kaya po siguro kapag merong mga family member natin na hindi na nag-church, affected na rin tayo, ayaw na rin natin mag-church. Kapag hindi tayo okay mag-asawa, ayaw na natin mag-church. Kapag yung anak na pagalitan ng magulang, ayaw nang pumunta ng church. Meron po yung pag-asa natin, inilagay natin masyado sa tiwala natin sa kaibigan natin. Kaya kapag nag-away kayo magkaibigan, ayaw mo na siyang makita. Kung pwede lang pati tsinelas niya, wag na nating makita, no? Kapag yung pag-asa natin, nilagay natin sa mga bagay na inspiration natin. For example, mga bagay na kinagigiliwan natin sa social media, no? Meron po akong mga nababasa na article, merong mga bata na talagang nakaka-experience sila ng extreme sadness kapag yung idol nila namatay or yung idol nila ay nag-quit na sa career, no? Ayaw na rin nila. May magpapagupit pa ng buhok, magpapakulay ng buhok, no? Marami po tayong definition ng hope. Siguro po, sa palagay ko, kapag tinanong ko kayo isa-isa, iba-iba rin yung definition nyo ng hope. Pag tinanong ko kayo, sino ang iyong pag-asa? Iba-iba rin yung isasagot natin, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Jeremiah 29:11. Over 2,000 years ago, someone died and took the cross in his shoulder and carried all the burdens, frustration, hopelessness, and pain, and said that it is finished.
Sabi po dito sa Jeremiah 29:11, sabi po, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future." No? Si God po nilagay niya yung, yung Jeremiah 29:11, hindi po ito sinabi ng propeta, tapos sinabi ni Mateo, sinabi ni Pedro. Ito po, nakalagay po dito malinaw, declares the Lord. Si God po mismo yung nagsasabi sa atin. Sabi niya, "I know my plans for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future." Kapag hinimay po natin tong word na to, this word is very essential. This word is very powerful. That the hope that defined here or used here is Jesus Christ. Sabi po dito, "I know my plans for you, not to harm you, not to go to hell, but to go to heaven, to be with me." No? Not to harm you. Yung hindi mo ikapapahamak, kaya ipapadala ko sa iyo yung hope. Ipapadala ko sa iyo yung bugtong kong anak. No? Para bigyan ka ng magandang future. Nangyari yon over 2,000 years ago when Jesus Christ took the cross. No? Pinili niyang mamatay para sa kasalanang hindi niya ginawa. Pinili niyang mamatay para sa kasalanan mo. Siguro nung time na yon, sinabi ni Jesus Christ, "Alam ko na isang araw magiging hopeless ka, mawawalan ka ng pag-asa, kaya tara, bibitbitin ko yung krus ng Kalbaryo para sa'yo. Mamamatay ako kasama ng kawalan mo ng pag-asa, para pag dumating yung panahon na mawalan ka ng pag-asa, ako yung hanapin mo. Ako yung unahin mo." Sa panahon na nagkukulang tayo ng pag-asa, siya yung una nating takbuhan. This is so powerful that even death, yung kamatayan po, no, ay tinalo niya para sa'yo. Yung pag-asa na nawawala sa'yo, yung pag-asa na hinahanap mo, tinatanong mo kung ano ka, nasan ka, sino ka, sinagot po ng Panginoong Diyos. Sinagot ng Panginoong Diyos sa atin. Sinabi niya, "Ibinigay ko ang bugtong kong anak sa'yo para magkaroon ka ng magandang hinaharap. Binigay ko yung bugtong kong anak sa'yo para siya yung una mong hanapin sa panahon na wala ka ng pag-asa." Hindi natin kayang mag-rely or hindi natin gustong mag-rely sa mga tao, no? Sa mga bagay. Sa mga pangarap natin na kapag nawala or nagawa na natin yung pangarap natin tapos feeling natin satisfied na ba tayo? Kapag ba nakautang na tayo sa 5-6, okay na tayo? Kapag ba meron na tayong mga gadgets, all the kind of gadgets or updated gadgets, okay na tayo? Satisfied na tayo? Yung pag-asa po, it has result. No? Meron po itong resulta. Yung pag-asa po, number 1, ito po yung 2 verses na gusto kong i-share sa inyo. Number 1, sabi po rito, it increases our faith. Kapag umaasa tayo, lalo nating napapataas yung pananampalataya natin. It practices our faith to trust and enjoy the process of patiently waiting for the outcome of our prayers and desire. Kapag umaasa tayo o namamag-asa tayo sa ating Diyos, lalo nating napapractice yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Yung paniniwala natin na kahit na nagbabago na yung panahon, nagbabago yung ikot ng mundo para sa atin, no? Yung Diyos, yung pangako niya ay hindi nagbabago at doon tayo nakaangkla. Doon tayo nananatili. Doon tayo kumakapit. Doon tayo humahawak. Nai-enjoy natin yung proseso ng paghihintay. Naaalis yung kainipan. No? Yung pangako ng Panginoong Diyos na babalik siya, susunduin niya tayo, hindi na natin mararanasan yung mga bagay na nararanasan natin. Yung sakit na dinadaanan mo araw-araw, yung pagdurusa na dinadaanan mo araw-araw, yung magulo sa isip mo, no? Hindi mo na siya mararanasan. Kasi isang araw, susunduin ka ng Panginoon.
Susunduin tayo ng Panginoong Diyos. Dadalhin niya tayo sa lugar kung saan yung pag-asa ay hindi natatapos. Yung pag-asa ay hindi nauubos. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Yung hope po, meron niyang kakambal. Interconnected po sila ng word na faith. Hindi po tayo pwedeng mamag-asa ng walang pananampalataya. Okay? A hope without faith is just expectation. And expectation results in disappointments. Kapag nag-expect po tayo, okay, tas hindi nangyayari yung ine-expect natin, nadi-disappoint tayo. But hope, dahil yung hope po, ito po ay kakambal ng pananampalataya, nananampalataya ka na yung pinapanalangin mo ay mapangyayari at kung hindi ito kalooban ng Panginoon, tanggap mo. Ayos lang sa'yo. Kasi yung pag-asa mo, hindi naman yung pinapanalangin mo eh. Yung pag-asa mo ay yung mismong pinapanalanginan mo. Yung mismong kinakausap mo. Number 2, it changes what we value. Binabago po ng ating pag-asa yung pinapahalagahan natin. Kapag po mamag-asa tayo or we put our hope in Jesus Christ, nagbabago po yung value kung saan natin ilalagay yung hope natin. Dati, ilalagay natin yan. Kapag na-problema tayo, wala tayong pera, una nating iisipin kanino tayo uutang. No? Pero ngayon po kapag nagigising tayo at wala tayong pera, ang una nating naiisip, Lord, alam ko na ipoprovide mo yung kailangan namin. Nagbabago yung value. No? Nagbabago yung value kung saan mo nilalagay yung pag-asa mo. Kapag namamag-asa tayo sa Panginoon, it changes what we value. Nagbabago yung pinahahalagahan natin. Kung dati mahalaga lang sa atin maitawid yung araw, ngayon, mahalaga sa ating ma-enjoy kung may experience nating buong pamilya ang sabay-sabay magutom, tapos pagkatapos mamayang gabi, sabay-sabay tayong kakain. No? Sabay-sabay tayong mabubusog. Mutual yung naramdaman natin. Mutual yung naranasan natin. Masarap po yung mamag-asa na ayaw mo mang makita yung nasa church, kaya hindi ka pumupunta ng church, ayaw mong pumunta ng church kasi merong taong nakakasakit sa iyo, ayaw mo siyang makasama, pero dahil mas mahalaga sa iyo si Kristo, kaya pupunta ka sa church. No? Baka feeling is mutual din, baka ayaw din naman ako makita nung ayaw ko makita, no? Pero dahil doon nagbabago yung pinapahalagahan natin. Kung mahalaga lang sa atin yung sarili natin, hindi naman tayo pupunta dito sa church eh. Amen po ba? Sa ilang araw ng pagtatrabaho, nakakapagod yun. Ilang araw na gusto mong bawiin na lang yung pahinga mo sa araw ng linggo. Di ba? Mas okay yun. In 1 Peter chapter 1 verses 13, sabi, therefore preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Sinabi po dito sa scripture, no, hinahanda natin yung isip natin na maging heavenly, no? Yung pag-asa po natin when it is biblical, okay? If it is biblical, it makes us heavenly minded rather than earthly minded. Pag sinabi po nating heavenly minded, nag-iisip na tayo ng makalangit, no? Na resulta ng ating pag-asa. Hindi na po yun yung mga bagay na nakikita natin sa paligid natin na nakakaapekto sa atin. Kasi para sa atin, mawala man yung mga bagay na yan, mawala man yung mga bagay na nasa paligid natin, mananatili kung saan ko nilagak yung aking pag-asa. In conclusion po, our what, where, and who of hope is definitely a question we used to ask ourselves during the times na we're no longer capable of handling the way of the world. No? Yung who, yung what, yung where natin, na pagtatanong natin sa hope, okay? Ito po ay naitatanong natin sa sarili natin kapag sobrang bigat na nung pinagdadaanan natin. Sobrang bigat na nung mundo para sa atin to carry on. Kaya po, sa ganung pagkakataon, I'd like to remind everyone, no,
Sabi po sa salita na ating narinig, no? Kapag po tayo ay namamag-asa sa ating Panginoon, we wait for it with patience. No? Hinihintay natin yung sagot ng Diyos ng may mahabang pagpapasensya with perseverance, no? Maging paalala po sa ating lahat, no? Na kahit na anong mangyari, kahit na anong pagdaanan natin, anumang haharapin natin sa magdadaan pang mga araw ng buhay natin, ilagak natin, unang-una, ilagak natin yung ating paniniwala, yung ating tiwala at yung ating pag-asa sa Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Magbago man yung mga bagay sa paligid natin, ang Diyos ay mananatiling siya. Sa pagkakataon pong ito, kung sino man sa atin, yung maaring hindi pa nakatatanggap, hindi pa tinatanggap yung ating Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas, maaari mo pong ipikit ang iyong mga mata at magkaroon ka ng pansamantalang pananahimik. Sa kabutihan ng Diyos, He says in His Word, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future." Mahal ka ng Diyos, kaya yung mga bagay na nagawa natin, mga bagay na pinagdaanan natin, mga bagay na hindi natin mapatawad sa sarili natin, pinatawad yun ng Diyos. Ano man yung nararamdaman mo ngayon, it is valid. Nalulungkot ka, natatakot ka, it is valid. Magkaroon po tayo ng maikling panalangin. Ama naming Diyos, minsan pa, kinikilala namin ang iyong katagumpayan sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, salamat sa kalayaan, salamat sa komunikasyon, salamat sa fellowship na meron kami dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Sinama mo lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, lahat ng mga bagay na pwede naming pagdaanan, aming mga kahinaan, Panginoon. At kami ay tunay na nagtagumpay. Batid mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman sa mga tao, Panginoon, na lumalapit sa iyo, alam namin na hindi sarado ang iyong mga kamay, Panginoon, para abutin sila. Iparanas mo, Panginoon, ang kagalakan ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. At manatili, Panginoon, na ikaw ang aming maging anchor, O God, sa aming mga pinapanampalatayaan. O Diyos na buhay, O Diyos na tapat, sa iyo po namin inilalagak ang aming pag-asa. Ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakilanman. Kaya lahat ng papuri, pasasalamat ay aming ibinabalik sa tanging pangalan mo lamang. Diyos na aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga taga-Roma, Kabanata 15, talata 4 at 13. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salamat nga po, O Diyos, ang tagpuan namin ang tunay na pag-asa sa inyo. Hindi na namin sasabihin nasaan nga ang pag-asa. Sino nga ba ang pag-asa? Sapagkat kayo na aming Panginoong Yesus, the hope of glory, ay nanirahan sa aming mga buhay at natagpuan namin ang tunay na pag-asa na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa aming naialay sa inyo sa araw na ito. Gaya po ng naming nabanggit mula po sa mga bulaklak, mga gandang bulaklak sa harapan na naihandog sa mga nag-ayos dito, Panginoon, sa mga nanguna, sa mga presiders po naming mga kabataan ngayon, sa mga tumugtog, nagpaawit, sa lahat na nagkaloob at lahat ng naririto ngayong umaga, ito'y alay namin sa inyo. Sapagkat karapat dapat kayong tumanggap ng lahat ng aming parangal at lahat ng parangal, pagpupuri at pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam niyo rin ang mga kapatid naming dumaraan sa mga suliranin.
Inaalala po namin ang apo ni Nanay Lisa, ang inyong pong pagpapagaling, ang inyong pong ipaabot sa kanya. At ang buong pamilyang ito, minsan pa makaalala na magbalik loob sa inyo. Kaya Panginoon, muli pinagkakatiwala namin ang inyong pong pagpapagaling, hindi lamang sa kanya, kundi kung sino man sa amin, ngayon na maaaring dumaraan sa kahinaan o karamdaman. Panginoon, ang inyong paribagong lakas, ang amin pong maranasan. Panginoong Diyos, wag niyo rin po kami pagkulangin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Gaya ng inyong tinurong panalangin, give us this day our daily bread. Kayo rin po magbigay sa amin ng kalakasan, O Diyos, sa pagharap namin sa aming mga lalakarin sa loob ng isang linggong ito. Wag niyo po kaming tulutan na mahulog sa tukso. Bigyan niyo kami ng kalakasan at katagumpayan sa mga pagsubok. At Panginoon, tulungan niyo kami na maging ilaw at asin sa sanlibutan ito. At anumang nasulat noon ay sinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na tayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus upang sa gayon magkaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw sa inyo ang pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Patuloy tayong alagaan, pangunahan ng ating Ama sa Langit, at ang ating Panginoong Jesus na ating mabuting pastol, samahan tayo sa lahat ng ating gagawin. Samahan niyo po, Panginoon, ang mga magtatrabaho, bigyan niyo sila ng kalakasan. Sa mga mag-aaral naming mga mahal na kabataan, bigyan sila ng karunungan. At ang bawat isa sa amin, bigyan niyo ng pag-iingat. At nawa ang patuloy na kaaliwan, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maranasan nating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Ikaw na